6 inches, green handle, flexible knife. So dito na ako sa makinis mag-umpisa kasi medyo matalas pa naman yung knife natin, no? Gusto ko lang makuha ulit yung pinakatalim niya. So pag maghahasa nga pala tayo, lalo na yung mga baguhan, yung mga hindi pa marunong maghasa, from point to heel. Yan. Ito pa pala isang tip, guys. Pag maghahasa kayo, dapat yung knife nyo hindi naka-flat. Okay? Dapat hindi naka-flat yan. Angat nyo konting ganyan. Yan o. Dapat hindi yan naka-flat. Dapat nakaangat yan ng ganyan pag maghahasa kayo. Okay? Yung pinaka-blade lang yung pinakahasain nyo. Kasi kadalasan, may nakita ako, may nagsabi sa akin, bakit ganun, bossing? Ang bilis pumurol ng G. Kensen knife ko. Napagalitan pa ako ng trainer ko dahil G. Kensen daw yung binili ko. Mabilis daw pumurol. Nagkakamali po kayo dyan, mga idol. Ang G. Kensen knife natin, number 1 knife in the Philippines. German steel po to. Napakabilis po kunin ng talim nito. Napakabilis po kasahin nito. Nasa paghahasa nyo po yan. Siguro kasi pinakita niya sa akin yung knife niya. Pag naghahasa siya, nakaplat na ganyan. So magkakaroon ng sugat-sugat yung mga knife nyo rito. Kita nyo naman yan, pag naghahasa tayo, walang kasugat-sugat yung mga knife natin. Ang inahasa natin dyan, yung pinakang blade. Yung pinakang blade ng talim ng knife natin, mga idol. Diba? Dapat hindi ito magkakaroon ng sugat. Tsaka to. Kaya tinuturo ko sa inyo, dapat nakaangat yan na ganyan. Para nasalang natin yung pinakang talim ng blade natin. Okay? Baliktaran yan, mga idol. Ganyan, no? Dapat ganyan. Kaya dapat hawakan yung ganyan, no? Ayan, para sa lahat ng mga baguhan, ganito lang tayo mag-asa, mga idol. Equal both side lang palagi dapat. Pero ganito yung ginagawa kong pag-asa. From point to heel. 1. Huwag yung bibilangin yung pababa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganyan lang. Tapos ganoon din sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag mabagal, ganun yung gagawin nyo, mga idol. Siyempre, nagsisimula pa lang tayo. Basic pa lang din yung tinuturo natin sa inyo pag-aasa, mga idol. Sana makatulong yan sa lahat ng mga baguhan, lalo na sa mga mag-training ng pag-butcher, mga idol. Pwede rin magamit to ng mga mahilig magluto sa bahay, pang kitchen, pwede nyo rin magamit yan. Pag di pa kayo sanay, ganun lang yung gawin nyo, mga idol. Dahan-dahan lang muna, no? Pero pag sanay na kayo, basic na lang yan, tulad ng ginagawa ko rito. Lagi nyo lang i-check yung talim ng knife nyo. Pag ganito ang pag-check, pag ganito, para di kayo masugatan. Pagka medyo magaspang pa rito, ibig sabihin, hindi pa pantay yung talim ng knife nyo. Tapos medyo hindi makinis na rito, hindi pa pantay yung talim ng knife nyo. So dapat parehas makinis yan. Dapat yung talim ng knife nyo, naka-gano, naka-B. Para pantay na pantay yung pinakang talim ng knife nyo, mga idol. Okay? Tapos pag naghahasa ako ng boning knife, ang kailangan ko lang talaga sa boning knife, yung tip, tsaka itong cutting edge. Sa mga nag-slaughtering operation kasi, kailangan nila yung heel. Para sa paghihiwalay ng pag-open ng opals. Sa deboning kasi, ang ginagamit lang natin, ito lang. Tapos paulit-ulit lang ganun gagawin yung mga idol. Pag nasanay na kasi, yung tinuro ko, basic lang yun. Pero pag nasanay na kayo, ganito na yung magiging hasa nyo. Ganyan na talaga. Ginagamit natin yung pagbibilang para di tayo malito, para maging equal yung both side natin, para maging pantay yung pinakatalim nung knife natin, mga idol. Sana makatulong yan sa inyo. Matagal talaga mong pag-aasa. At tapos na nga tayo mag-asa, mga idol, na 6 inches boning knife, apple green flexible knife. So napantay na natin yung magkabila ang talim niya, napantay na natin, hindi na siya magaspang. So dahil na sharpening stone na natin siya, honing steel naman natin para maging pulidong-pulido yung pinakatalim niya. Yan. Equal both side lang, mga idol. Naka-oblique ang hawak ko dito, naka-oblique mga idol, para mabilis ko siyang mabago-bago. For example, yan, 1, 2, sa ilalim naman, angat natin, 1, 2. Hindi siya mahirap istilin, mga idol. At saka hindi mahirapan yung daliri nyo. Okay? Yan guys, so tingnan natin dito sa papel. Oo, tama ba? Well, maging ano yung 40 piraso. Depende. Ang lambot ng papel natin guys, to doble natin. Parang ano eh, basa. Ay, mga ano na, 40. Pwede na guys. Sige, sige. Oo. Not bad. Ay, baby ko. Bakit to?